Magandang buhay! Welcome po dito sa Myra's Home Cooking. Ngayon ay gagawa tayo ng baked bibingka. Namiss ko yung bibingka sa probinsya. So tara, gagawa tayo ng paraan kung paano tayo makakain ng masarap na bibingka. So unang-una ay meron tayong rice flour dito, about 2 cups. Maglalagay din tayo ng konting brown sugar, konting asin, instant dry yeast, at saka baking powder. So paghalo-haluin lang natin ng maigi. At pagkatapos ay iset aside muna natin to. So dito kailangan din natin ng 1 and 1/2 cups of coconut milk. Naglagay din tayo ng konting vanilla essence. At kailangan din natin ng 2 itlog. So paghalo-haluin lang natin. Gamit itong ating wire whisk. Paghalo-haluin lang natin ng mabuti hanggat sa wala nang namumuong egg whites. At pagkatapos ay ibubuhos na natin dito sa ating dry mixture. So again, paghalo-haluin ulit natin. Dahan-dahan lang po ang paghalo dahil gumamit tayo ng maliit na bowl. Ayan. Hanggat sa wala na pong namumuong rice flour. So pag ganun na po na smooth na po ay hayaan muna natin ng about 15 minutes. Takpan lang muna natin ng clean cloth. So, meron na tayong naihandang muffin mold dito. Ayan po. Nilagyan natin ng dahon ng saging para mabango yung ating bibingka. So, after 15 minutes, paghalo-haluin ulit natin. At pagkatapos ay ibuhos na natin dito sa ating muffin cupcake molds. Ayan po. Depende na po sa inyo kung gaano po kalaki yung cupcake molds na gagamitin ninyo. So, in total, nakagawa po ako ng 6 pieces dito. Naka-preheat na po yung oven natin ng mga about 400 degrees Fahrenheit. At saka ibibake na natin to ng mga about 25 to 30 minutes. At pag okay na, ay hanguin na natin. At ayan na po yung ating baked bibingka. Naku, ang bango, napakasarap. So, maaari din nating lagyan ng butter or margarine. And then sprinkle with sugar. Then garnish with grated coconut. Naku, ang sarap. Masarap talaga to habang mainit pa. So, i-try nyo na din tong gawin mga Ma'am Shay. Siguradong magugustuhan nyo rin po. So, tara, magkape nga muna tayo. Maraming salamat.